good evening po sa inyong lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at tayo po muli magkakasama po na magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Sama-sama pong sumamba at manalangin at hindi po hadlang kahit wala po tayong yung account po, pero konting hintay lang po at malapit na po maayos. Tayo po sama-sama po rin na magkakaroon po ng prayer live worship. Ngunit sa gabing ito, dito nyo muna papanoorin sa YouTube channel po ng Pastor J Live, prayer live worship. Tayo po lahat ay umawit at hayaan po natin ang presensya ng Diyos ang makiisa po sa atin. We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. Oh, the one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be
Purihin ka, Panginoong Diyos, sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong paggabay. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa walang hanggang pagmamahal. At ganoon din, Panginoong Diyos, sa patuloy pong makikiisa sa video pong ito, Panginoong Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy po na mag-bless sa kanilang mga buhay. Kung sino man po manunood, makikiisa sa panalangin, sa pagpupuri, Lord, ikaw po ang patuloy po na gumawa po ng kamangha-mangha sa bawat buhay na makikiisa sa panalangin at pagsamba sa gabing ito, Panginoon Diyos. Lord, patnubayan mo po ang bawat isa, ang iyong mga salita na amin po maririnig, ang mga bagay-bagay po, Panginoong Diyos, na kailangan sa buhay, ay amin po pinagkakatiwala po sa inyo, Panginoon. And forgive us, Lord, patawarin niyo rin kami, Panginoong Diyos, sa mga pagkukulang po namin, mga bagay-bagay po, Panginoong Diyos, na hindi po kaya-aya sa inyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, at tunay kang dakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At isang maulang gabi po. Dahil talagang napakalakas po ng ulan. Magmula po kaninang hapon hanggang sa pag-uwi po ay basang-basa na nakauwi. Pero salamat sa Diyos dahil nakauwi po ng matiwasay at yun nga po. Yung kabutihan po ng Diyos ay palagi nandiyan. So, sa gabing ito, mga kapatid, pag-uusapan po natin is it's all about the word steadfast. The word steadfast. Okay. Steadfastness. Sabi po dito, steadfastness means firm, persistent, and determined in one's endeavors. So, makikita po natin dito, in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58 na tinutukoy po doon na magpakatatag kayo, sabi doon, be steadfast at anumang mga bagay na pagdadaanan sa buhay, manatili po na nakatayo, manatili po na nananalangin, nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. And this night, titingnan po natin doon po sa bakit po tayo kailangan mag-steadfast. Steadfastness in spiritual things. Ano po yung mga bagay-bagay po na kailangan po natin maging matatag? Immovable. Sabi nga po doon, immovable. Sa mga spiritual na bagay. Okay, number 1 dito, para hindi po tayo magtatagal kasi medyo malit lang po yung video po na magagawa po natin kasi limited po yung data po niya or limited po yung memory po ng cellphone po na ito. Okay? Number 1, steadfastness in spiritual things. Number 1 is enduring discipline. Enduring discipline. Lahat na po tayo ay dumadaan po sa disiplina. Even when we are a child or nung siyempre subukan naman po natin naging bata, ay nandun po na nasubukan po natin kung paano po tayo disiplinahin ng mga magulang po natin, kung paano po tayo discipline, sabi po natin discipline kasi kung minsan may kaparusahan na kailangang tiisin para matuto, para makita yung pagkakamali, para makita kung ano yung kulang, di ba? Kaya po tayo dinidisiplina ng mga parents natin dahil ayaw nilang ulitin pa po natin yung mga bagay kung saan po tayo nagkamali. At even in spiritual things, tinutukoy po natin dito is enduring discipline in Hebrews chapter 12 verse 7. We need to steadfast. We need to steadfast for this enduring discipline. Kailangan maging matatag po tayo. Kailangan magtiis po tayo. Kung ano man yung pangdidisiplina po ng ating Panginoong Diyos na tayo po'y tinuturing po niyang mga anak, ay kailangan po nating tiisin. Bakit? Dahil dito po tayo lalalim, dito po tayo matututo, dito po tayo lalago. Lalong-lalo na po lalalim po tayo sa ating spiritual o sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At magpasalamat po tayo pag tayo po'y dinidisiplina po ng Diyos. Bakit? Dahil tinuturing po tayo mga anak. Pero pag hindi na po tayo dinidisiplina ng ating Panginoong Diyos, it means hindi na niya po tayo anak. Dahil wala na po siyang pakialam sa atin. But God discipline us because God loves us so much. Dahil mahal na mahal po tayo ang Diyos. Dahil tinuturing po tayong anak, tinuturing po kayong anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po na maging matatag po tayo, magtiis po tayo. Ano pang mga bagay? Ito. Sabi ko kanina, enduring
enduring discipline in Hebrews chapter 12 verse 7. And pangalawa is bearing persecution in Romans chapter 8 verse 35 to 37. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Okay. Romans chapter 8 verse 35 to 37. Sabi po dito, 35, sabi po dito ng verse 35, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kagipighatian? O ang pag-uusig? O ang taggutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Verse 36, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay itinuturing na mga tupa na sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. Okay. Bearing persecution. Marami mang mga panlalait, marami man pong paninira, marami man po tayong masusubukang mga false witnessing sa atin, gumagawa ng kwento, ang dami po mga bagay po na ginagawa nila para lang masira yung buhay po natin, masira po yung image po natin. But dito po, steadfast, sabi ng ating Panginoong Diyos, kailangan po nating magtiis, kailangan po nating maging matatag. Dahil after all this persecution, sabi ko nga po, magbubunga ito na tayo po'y mas magiging malalim sa ating Panginoong Diyos. Tayo po'y mas lalo pong mananampalataya, mas lalo pong magiging malalim po ang pananampalataya po natin sa Panginoon. Bakit? Kasi natututo po tayo sa mga pagsubok sa buhay, sa mga panalait sa buhay, rejection, nandiyan po rejection. But matututo po tayong magtitiwala sa Panginoon. Matututo po tayong dumipende sa ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po at napakaganda po na magtiis po tayo. Ano pa? Ano pa yung mga bagay? Sabi dito, maintaining perseverance in Hebrews chapter 3 verse 6 and 14. So napakaganda rin po doon na ma-maintain po natin yung mga pagsubok sa buhay, ma-maintain po natin yung mga maintaining perseverance, ma-maintain po natin yung pagtitiis po natin. Di ba? Kahit ano po yung dumarating na pagsubok sa buhay, nagiging kampante po tayo kasi we know that God is with us. Kaya ano man ang sitwasyon mo sa gabing ito, ano man ang kalagayan mo sa gabing ito, steadfast and maintaining in spiritual matter, in maintaining our perseverance. Kaya tiisin lang po natin dahil alam ko na pagkatapos, sabi ko nga po sa worship team po kagabi sa prayer meeting po namin, ay magtiis lang po tayo, magtanim lang po tayo para sa ating Panginoong Diyos at darating yung panahon na tayo po'y aani para po sa ating Panginoong Diyos. Nagaling po sa ating Panginoong Diyos. Ano pa? Persevering in service. Ayan, persevering in service. May pagtitiyaga, pagtitiis sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po natin, hindi po lahat ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay nandun pong masaya po lahat, pero mayroon din pong mga pagsubok, mayroon din pong mga minsan, kaya nga sabi ko din po kagabi sa mga worship team na there's a time for everything. Mayroong panahon na tayo malulungkot, pero may panahon na tayo din po itatawa. May panahon na tayo po magtatanim at may panahon din pong tayo po mag-harvest. Kaya yun po yung isa, persevering in service. Kaya anuman ang mangyari, anuman ang maging kalagayan, patuloy pa rin po tayong maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin yan. Ano pa? Sabi dito, resisting Satan. Okay, there's so many temptations. Ang dami pong mga temptations, ang dami pong mga gustong gawin ng kaaway sa buhay po natin. Pero kayang-kaya po nating labanan yan sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Kristo at kapangyarihan po ng ating Panginoong Kristo. At 2,000 years ago, God gave us already the victory. Binigyan na po sa atin ng katagumpayan. Kaya anong gawin ng kaaway sa buhay po natin, hindi po yan magwawagi basta manampalataya at magtiwala lang po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ano pa? Yun na po, resisting Satan. Ulitin ko po, enduring discipline.
bearing persecution, maintaining perseverance, and resisting Satan. Kaya sa gabing ito, tayo po'y muling lumapit po sa ating Panginoong Diyos at manalangin ano man ang kalagayan mo sa gabing ito. God is so good. Tandaan po natin, God is so good. Ang Diyos ay sadya pong napakabuti. Tandaan po natin, ang Panginoong Diyos ay kailanman hindi po magbabago pa sa atin. Just steadfast. Manatili po tayo. Magtiis po tayo. Magpakatatag po tayo. Dahil ang Diyos kailanman hindi kaiiwan ng ating Panginoong Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala. May bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit po sa inyo sa gabi ito, Lord, sa bawat nakikisa, sa bawat nanunood, sa bawat nakikisang nananalangin, sumasamba, Panginoong Lord. Isa-isahin mo kaming pagpalain, isa-isahin mo, Panginoong Diyos, na magsalita sa aming mga puso kung ano po yung mga dapat pa po namin gawin sa buhay, dahil ang mundong ito, Panginoong Diyos, ay sadyang napakahirap na po ng sitwasyon. But Lord God, we always experience, Lord, your divine presence, your power, Lord God, your love that never fails, Lord God. At ganoon din, Panginoong Diyos, ang iyong pagkalinga sa amin, Panginoong Diyos. And this night, Lord, isa-isahin mong pagpalain ang kanilang mga trabaho, isa-isahin mong pagpalain, Panginoong Diyos, ang bawat pangangailangan ng mga nakikinig, nakikisa sa gabing ito, Panginoong Diyos, na nanunood, Lord God. Those who need healing, Lord God, tonight, in the mighty name of Jesus, I pray, Father God, that they will receive healing in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Manang Rotlin, Lord, yan tibig so Apo, tuloy mingi kamang dagitoy nga kabsat o Lord God, Apo, si kani tumulong. And even Lord, saan ko man amo, iti makabuya dito nga video, Lord God, o Diyos, among ti puso na, si o Diyos, iti makiadakin ko na, si o Diyos, mang bendisyon, si o Apo, ti agaramid, iti nakaskas daw, Apo, nga nakaskas daw, o Diyos, nga nakaskas daw, Apo, nga aramidam itibiyag itong galmay sa kada kami. Even Lord, to our frontliners, nagiti amin nga ayat mitibiyag kakabagyan o Diyos sa abobidisyonan, nagiti kakayan mo abobidisyonan. And even Lord, sa lahat-lahat, Panginoong Diyos, ng bawat nakikisa at nanonood po ng video ito, Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbalik sa kanila ng siksik, liglig, umaapaw sa lahat-lahat, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, at naniniwala po kami, and we claim all our prayers tonight in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sa mga prayer request, Lord God, Apo, sikaw Diyos itumulong kadakwada. Sikaw Diyos ti makiada kadakwada. Apo, may sa matulungan, may sa mabidisyon. Those, dagiti amin nga manglukat, iti dito nga video, Lord God, nga buyaw, Apo, magipagmaymesa, Apo, rakapam, dagiti nga kamsat. Kito, Diyos, maramananda, marikna daw, Diyos, iti panakabalin mo, iti biyanda. Giyaman kami, O Diyos, madaydayaw kalaunay, madaydayaw ka, dagiti kararagmi, tinagan, niya po ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat. Bago po ako mag-close, gusto ko rin pong i-share ulit yung song na ginawa ko po sa tulong po ng Banal na Espiritu. Isang komposisyon po, komposisyon mga kapatid, na nagsaling na ititiwag ti Apo ng
nakita iti kinaimbag ti Diyos iti biyag ko. Entitled, I Worship You. All of my life, you're always there for me. You gave me life when I was in the darkness. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise. Come on, sing, I worship you. And I worship you. I bow to you. With all I am is yours. And I keep my faith for all my days. I worship you. I worship you. Oh, Holy Spirit, we worship you. Hallelujah. All of my days. All of my days. Show me the way. You light up my life. You light up my life. And take me out from the darkness. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise. Come on, let's sing, I worship you. And I worship you. I bow to you. With all I am is yours. And I keep my faith for all my days. I worship you. I worship you. Naimbag na rabiyo amin kakabsat, mga kapatid, na hindi ko na po mamimension yung mga pangalan ninyo. Pero sa lahat ng mga tumutulong po sa gawain pong ito, maraming salamat sa lahat po na nakikisa. Nagiti kakabsat ni Itabalaso ni Taaw, nagiti Auntie, nagiti kakabsat ni Apo, Sister Shane, Sister Lobs, Sister Lobby, si Manang Stella, Auntie Helen, Auntie Lorna, lahat-lahat po, Sister Mercedes, lahat po ng nakikisa, Madam Mila, Greenman, lahat-lahat po. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi. Ti Apo, iti mga sublipay, ti ado nga bendisyon kada kayo amin, nga naayat, nga tumultulong para iti trabaho ti Apo. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po. God bless po, God bless po. God bless po. Salamat po.